So what's up, good day mga idol. For today's video, maintenance natin si Sniper kasi dadating na naman tayo, uuwi na naman tayo ngayong summer, ngayong May 18 tayo aalis mga idol. So pinalitan natin si Sniper ng oil pump. Ang pinalit natin is di natin na videohan, pero ang pinalit natin dun is yung pang Uma oil pump, tapos yung may pin version 1. So ito kasi mga idol, tong pinalitan natin is yung traditional na pang Sniper 155 na walang pin. Kumbaga pag nasira kasi itong mga idol agad disposable na to. Diretso tapon na to, di mo na to magagamit. So ang pinalit natin doon is yung pang Uma, para kung sakali man na masira is nasisira lang is itong gear. Kaya yun mga idol, i-update ko na lang kayo pagka once na alis na kami. At ipapakita ko sa inyo si Snipe. Tsaka salamat pala kay Master Rolly. So mga idol, i-update ko din kayo sa nangyayari ngayon sa Mayon, sa Albay. So titingnan din natin kung possible ba tayo makadaan doon o babalik na lang tayo dito sa Manila. Yon, tapos syempre papakita ko sa inyo yung performance ulit ni Snipe. 5 years old na siya pero talagang malupit pa rin. Stock is good, sabi nga, di ba? Kaya yun, pinakondisyon lang natin kay Master Rolly si Snipe para at least pag dumating yung time na alis tayo sa May 17, good to go na tayo. At hindi pa rin tayo magba-backdoor mga idol, doon pa rin yung ruta natin sa dati pa rin nating daan. Rose Boulevard and Paranaque, Muntinlupa. Yan yung mga dadaanan natin. Kasi gabi na naman tayo aalis. Hindi pala gabi, sorry. Madaling araw tayo aalis para at least goods yung traffic at wala pang heavy traffic na dadaanan hanggang sa makarating tayo ng Quezon. So yun lang, at papakita ko sa inyo yung video nung tune up tsaka NFI cleaning si Snipe. Ito siya, and then go na tayo sa pagbiyahe. So dito mga idol, pinatune up na natin at FI cleaning na si Baby Toothless para at least ready na siya sa gaganapin natin na Manila to summer mga idol. So update ko na lang kayo doon sa pagpapalit natin ng gulong mga idol. So yun nga, okay naman na siya. One eternity later. So at sa mga idol, ito magpe-prepare rin tayo. Kinuha na rin natin sa maywaga nating baul tong stock mugs natin. Ayaw ay maghahangin mga idol. So ito yung dala-dala natin, kilat na tire inflator. 3-in-1 na to mga idol, tong tire inflator na to, kasi tong tire inflator na to na kilat is pwede siyang pang-inflate ng gulong, and then meron siyang jump starter mga idol. Kung sakali man na malobat yung sasakyan nyo or mga motor nyo, pwede natin tong gamitin. So yun nga, pwede natin siyang gamitin pang charge or pang series para at least umandar yung mga sasakyan natin. Sa motor man o sa sasakyan, pwede natin tong gamitin. So ito, hindi naman na to katulad nung dating mga jump starter na pag once na nagkamali ka sa pagkabit ng red tsaka black, positive and negative, masisira yung mismong sasakyan or battery ng sasakyan. So ito, meron na to smart key na hindi na talaga siya nagkakamali. So katulad na lang ito mga idol, nakabit natin to. So yan mga idol, nag-red and green siya. Once na nilagay natin to sa pagdikitin natin, so hindi pa rin siya andar. Ayan, pupula lang. So may indication na siya na hindi talaga siya masisira. May smart key na siya. Napaka-solid ni kilat. Naglabas siya ng ganito tire inflator na napaka-solid. So yun nga, inflate muna natin tire inflator. Lagyan muna natin ng hangin tong gulong natin. So
Ang bigat nitong stock na gulong ng sniper. So, ito-turn on lang natin. So, nasa sayo kung saan mo siya isi-set. Ang PSI na ikakabit natin dito sa rear tire ng sniper natin is 33 PSI or 35. Madalas ganun lagi yung set ng gulong ko. So, ilalagay lang naman natin. Ayan, may 18 PSI pa siya sa loob ng gulong. So, ang gagawin lang natin power button. So, automatic na siya mag-inflate. So, ito na yun. Yan. 22 PSI hanggang sa 33. Pag once na reach niya na yung 33, automatic siyang mamamatay. Yan, 24 PSI. Kasi ito yung gagamitin natin na gulong para sa pag-uwi natin ng summer ngayong May 17. Ay, hindi pala, May 18. So, ito yung gagamitin natin na pambiyahe sa May 18 kasi sa totoo lang, kinakabahan ako pag ginagamit ko yung mags natin na RCB na SP500 kasi nga, syempre, hindi natin masasabi kung gaano kaganda yung daan sa Bicol, Quezon, Bicol hanggang sa makarating tayo ng Samar kasi alam niyo naman na napakaganda ng daan doon. Kaya wala tayong magagawa doon. So, yun. Oo, tsaka pala tumaba na rin kasi kami ng asawa ko kaya mas maganda na lang yung maingat. At kung sa stock, syempre, stock is good, sabi nga eh. So ayun, nag-33 PSI na siya. Okay na. So sa harapan naman tayo, 30 PSI naman yung gagamitin natin doon na tire pressure. So isi-set ko lang. Dami ng alikabok nitong mags ko kasi after 5 months nung November... Saan tayo umalis? November 1? Nung umalis kasi tayo nung November 1, galing din tayo ng Samar. Pumunta rin tayo sa Samar. Ito ginamit natin. Almost 5 months. Ang tagal. Ayan mga idol, walang hangin. 0-0. Kitang-kita naman. Kaya inflate na natin. Kaya natin patong kasi ma-vibrate. Napakalaki ng tulong ng kilat na to kasi imbis na pumunta ka pa ng vulcanizing eh dito lang sa bahay pwede ka na mag-inflate ng gulong mo. Para at least hindi ka na lalabas, di ba? Naka-prepare na lahat. So Sabado mag-prepare pa ako sa motor, ikakabit natin tong gulong. And then siguro mga Lunes ng alas 3 ng madaling araw ay aalis kami, magti-take off kami ng asawa ko. So yun lang naman, i-update ko lang kayo. A few moments later. So what's up mga idol, for today's video ito na. Mabiyahe na tayo ng Samar. Tinanghali tayo kasi umulan kanina, sobrang lakas. Di natin inakakala na ganun yung mangyayari kanina. Unexpected. Kaya ayan, inumaga na tayo, kakahintay na huminto yung ulan eh, natuyo na yung daan. So ayan, ang oras natin ngayon 7:33 AM. Ang ruta ulit natin is yung dati pa rin, Ross Boulevard, Parañaque, Baclaran, yan, Laguna. Di na tayo magbabackdoor o yung sinasabi nila idol na yung mga nag-comment sa akin na dapat daw nag-Osmeña Highway ako. Eh, hindi ko kasi masyadong kabisado doon mga idol. Kaya yun, dito tayo sa pinakakabisado nating ruta. So sana gabayan kami ni Lord sa aming biyahe. Bali siguro abutin kami ng kinabukasan dito. Pero ayos lang, at least safe kami makarating at makauwi ng Manila ulit. Okay lang sa amin yung kahit matagal. So yun nga mga idol, stay tuned kayo at panoorin nyo yung makikita nating mga lubak.
Siyempre, i-update ko kayo sa mga lugar-lugar, kasi lalo na dito sa may Mayon Volcano, kung ano na ba talaga yung status. Kung kung irritable pa rin ba si Mayon. So nandito na tayo, papasok na tayo Ross Boulevard. So yun nga, may na-aksidente na dito. Rider naka-ADB. Ito pa lang. Ito pa lang. O yan, human error yan sigurado. At least nakapagpalit ka ng gulong, no? Oo, stock lang. Stock. Para sure din. Tsaka kahit malubak, hindi ka magsisisi na mabengkong ano. Pag kasi yung SP500 na yung gamit mo, tapos nabengkong, parang nakakaiyak eh. Tapos din natin alam yung daan kung saan. Sa? Doon sa Tagkawayan, di ba? Nabot na ng 5 months yung biyahe natin na huli, pauwi ng Samar tsaka pabalik ng Manila. Tapos nag-diet pa kami nun. Kaya syempre, iba na yung ruta na yun eh. Doon sa may Rolando Andaya Road kami dumaan nung pauwi ng Samar. Tapos pabalik is nag-diet kami. Kaya nakita namin yung difference ng daan. Medyo malayo yung... Ay hindi pala, malayo talaga yung diet. Kung susumahin mo, kung i-compare mo dun sa Rolando Andaya Road. Almost siguro 2 hours ang asawa. 2 hours ang pagitan pag dumaan ka ng diet. Pero ang kagandahan sa diet is magaganda yung daan. Hindi naman natin masasabing solid yung daan kasi na sobrang ganda, kasi Pilipinas to, di naman to ibang bansa. Kaya meron din naman mga pangit, pero masasabi ko sa inyo na maganda ang daan ng diet kaysa sa Rolando Andaya Road. Kasi ang Rolando Andaya Road is yan ang dinadaanan ng mga truck eh. Hindi na natin makukuha yan kasi dadating ang panahon na masisira talaga yung daan dahil sa mga overweight yung mga sasakyan na dumadaan dun sa Rolando Andaya Road. Kaya kung sakali man na kayo ayaw nyo nang nalulubak masyado, recommended ko sa inyo yung diet. Huwag na kayo dumaan ng Rolando Andaya Road, Tagkawayan, Ragaya, mga ganyan. Huwag na kayo dun dumaan. Kung sakali man na maarte kayo sa daan ha, huwag kayo magagalit, pero yun lang naman. So what's up mga idol, for today's video mga idol, update. Nandito na tayo sa may San Pedro Laguna mga idol. Medyo matraffic pala dito pag ganitong oras. Kahit sabihin na nating linggo talagang busy yung daan ng San Pedro Laguna. Nako, aksidente pa nga ni Sniper versus ADB 350. Ako sayang, kabago ba? Ay hindi pala, Rosie pala. Ladlad. A few moments later. So what's up mga idol, nandito na tayo ngayon sa Quezon. Naririnig ko yung kon mo. Ito pala, may kainan din. Oo nga ano. Mainit mas maganda dun may puno. So mga idol, nandito na tayo sa Quezon ngayon mga idol. Nalobat tayo, tapos ang dami nangyari. Hanggang sa nagutom, doon na lang natin ito nakagawa. Itong mismong pagbibideo kasi
Sinetap natin ng bago, nalobat na yung battery. Pero ito, nakapasok na tayong Quezon. Nakita kong pagkaka-upgrade dito sa mga daan, gumanda-ganda, nawala yung mga sira-sira. Lalo na yung pagpasok sa may arko. Welcome to Quezon. Binakbak lang natin tong Quezon is almost 3 hours. Mula Maynila hanggang dito, nakasawa. Alas 7 tayo nakalis, di ba? Oo. Tsaka napansin ko nung pag-stock tong dala-dala natin, mabigat yung mags, pero pagka rumekta, mabilis. Oo, parang ang layo ng preno ko pagka parang alam mo yung kailangan ng distance bago makahinto. Bakit parang basag yung bubog mo? Iganon mo yung jack mo dito, yung jack mo. No intercom. Low. Oh, okay na? Oo. Ganun pala yun. Oo. Kasi naka-jack kasi yung yung old version kasi na B6 Pro na AJS yan. Yun lang naman yung nagiging most problem ng mga B6 Pro na yan. Pero lahat naman goods na sa kanya. Lalo na yung battery lifetime niya, ang tagal. Para ako dito hindi nakatakip yung mata, oh. Nakababa yung vibe ko. Maitim lang, di ba? Oo. Siyempre, maganda talaga yung mga pinipili natin pang budget friendly pero solid. Solid! So, ang ruta natin ngayon is sa Gumaka Bypass Road, mga idol. Pagkatapos na ang Bitukang Manok. Kapag clear lang kasi na lens yung gamit, parang masakit sa mata. Hindi naman clear yun sa'yo ah. Kuha niya na, smoke. Hindi kasi pag ganito mainit yung panahon. Ano sa mata. Ba, mayroon checkpoint dito. Gano'n lang sila. Nagkain lang. Gutom na si sir. Naalala ko tuloy yung tropa kong polis. Ito din, oh, meron din. Yan eh, Mas mahal pa pala sa mga ganyan. sa karinderya. Putik, akala ko yung pinakamahal na yung Jollibee. Saka McDo. Ay, putik na yun. Yung 100 mo pala, makakakain ka, may kanin na, saka Ikaw eh. Dito, dana. Ano? Wala pang sa kalahati. Nasexy naman ni Kuya. So what's up mga idol, andito na tayo ngayon sa Candelaria, Quezon. Mahaba-haba na yung naibiyahe natin. Muntik pa tayo kay Kuya sa likod. Nakasunod pala, kala ko medyo malayo. Alam mo yun. Akala mo lang yun. Tsaka dapat kasi pagka once na nagmumotor ka, kailangan lagi may distansya bawat sasakyan. Kasi pag once na nag-tailgating ka sa mga sasakyan, asahan mo na pagka puro meno yan, pwede ka sumabit. Kasi ang preno ng motor sobrang haba bago huminto. Hindi katulad ng sasakyan na apat yung gulong na balanse. Oh. Yung gulong kasi ng motor dadalawa lang. Once na nag-brake, full brake ka, may tendency na matumba ka. Kailangan may distansya lahat ng mga proper braking mo. So yun, minumulto kami dito sa Quezon, sa Bituang Manok. Tumutunog yung kadena ko pero wala naman sira. Baka sobrang bigat na namin ng asawa ko, nahirapan na yung kadena namin. Sobrang bigat niya. Sobrang bigat na ng asawa ko eh. So ayan na. Kasi ano yan?
kasi daw kaya ng dagat. Ang lamig dito. May duyak na sila. Sarap matulog. Ayan, duhat yun ah. Ayun no, Quezon National Forest Park. Sana all. Nung nakaraan na nag-uwi ka, tanghali din yun pagdaan mo. Tanghali din yun. Pumipitik yung kadena ko. Kaya tumutunog. Oo, kasi hindi ko nga inigpitan masyado dahil dalawa nga tayo para nakakapaglaro yung kadena. Pag hinigpitan ko masyado, ang nangyayari kasi sa kanya, nagkakaroon ng friction. Titigas yung kadena hanggang sa masira na yung kadena, lumuwag-luwag lahat ng mga Ayun o. no, ganda. Ang ganda po mabaw. Tsaka napansin ko na nag power pipe tayo, nag back pressure. Hindi na siya nahihirapan, ano? Lalo na siguro pagka ako dahan-dahan lang tayo, hindi naman tayo nagmamadali. Nagmamadali lang tayo pag wala tayong kasama. Ang bigat mo. Hirap na hirap si Snipe eh. Buti nga. Pero kung naka SP500 tayo kasi di ba magaan yun. Tapos ito naka ganito na yung forma, naka back pressure. Tapos hindi na to masyado hirap eh. Naalala ko, parang nauwi na nga natin yun. Dalawa tayo. Nauwi na nga natin yun. Yung papunta dun sa Samar, ako lang mag-isa. Tapos pabalik ako, tayong dalawa. Oo, parang. Eh, nakita na ni Kevin Chu eh. Sabi niya, tubig daw yung kulong. Lamig. Ang lamig. Ang umaga. Umaga tanghali na. 12:29 pa lang. So update ko na lang kayo mga idol pag nakababa na tayo. 2,000 years later. So yan mga idol, nakalabas na tayo sa Bitukang Manok. So dahil sa marami ding sira, 10/5 yung ibibigay kong grade doon. Napaka solid na mga butas. Talagang pag naluwa ka eh, ewan ko na lang kung makakatayo ka pa. Ayan pa oh. Alay! Pero minor pa tong mga to eh. Tuwang-tuwa pa yung asawa ko sa likod eh. Uy, sana ulo. Pinangharabas yung Mercedes na ko no, 300D. Okay. So what's up mga idol, andito na tayo sa Gumaca Bypass Road. Ayan o. Ito na yung matataas na paahon. Ayan, nakalagay yung karatula, paahon na daan. Dito rin nasawi yung pinsan ko. Driver siya ng truck driver siya. At hindi kinaya ng sasakyan niya. Pumutok ata yung gulong or yung preno. I'm not sure, pero dito siya namatay. English yun. English yun. Yes, I'm not sure. I'm not sure. English yun. Because the story is not my... Hindi totoo yan. Bola lang yan. Huwag mo na yun. Kapatawa ko yung asawa ko ah. Ako plastic. Para sa totoo lang mga idol, pagka light vehicle kayo, mas magandang dumaan dito compare dun sa Gumaca yung mismong proper city nila, kasi medyo traffic dun eh. Eto, medyo lalayo lang pero yung takbo mo makukuha mo pa rin naman. Para na rin naman mga dumadaan na bus dito. Ayun, ang mga ganyan sasakyan, saglit lang dito yan. Buti nga may mga bahay na rin. So dati no, nung wala pa no. Saka yan mo yung mga ipon nila.
Parang dito yun eh. Di ba? Paahon. Oo, itong paahon na to. Oo nga, tama. Ito yung paahon na yun. Yun na aksidente yung pinsan ko. Tapos yung truck niya nandito banda dati. Buti nga na magkaroon na ng mga poste, ano? Ay, ito dito ata. Oo nga, dito nga yun. Kahit ako nung na-aksidente nga ako, doon ko nakuha yung na-aksidente ako sa motor, na doon ko nakita yung mga sinasabi niya sa akin ng pagiging driver. Nasa yung isang paa daw nasa hukay. Siya nagsabi sa akin nun eh, basta pag naghawak ka ng manobela matic, yung isa mong paa nasa hukay. Sabi niya sa akin, kahit anong manobela o kahit anong sasakyan pa daw yan, sabi niya sa akin. Kaya ang aksidente hindi natin masasabi kung kailan, sabi niya sa akin. Kaya doon ako nakon sa kanya nun. Tapos nagulat ako, biglang isang araw na chat sa group chat ng family namin na yun daw na aksidente, pero hindi pa confirm na namatay. Tapos maya maya na nga sinabi na namatay na. Nakita ko talaga yung itsura niya nun. Iba KMJS nga natin yung kwento na yan. Hala. Parang ang haba niyan. Ayun, ang ganda dito. Green na green, sarap. Uy, pugiti. Alay ko, nakakatakot naman yun. Biglang sirado sa ako na yun, no? So ito, malapit-lapit na tayo makalabas ng Gumaka Diversion. Napakainit ng biyahe natin, ah. Ay, gusto mo yung umuulan? Ay, noon, taas pa dun, oh. Gusto mo yung umuulan? Hindi, mas gusto ko na yung ganito. Ang bigat kaya sa pakiramdam nung dala-dala kang kapote. Kaya man. Ayan na. Pantas. Salida. Ay, kakangin. Hala, ayan na. Walang hingahan. 400, oh. Easy lang ng Dominar 400. A few moments later. So what's up mga idol, nandito na kami ngayon sa Bicolandia. Welcome, gateway to Bicolandia na tayo mga idol. Pero scam yan, Tagkawayan Quezon pa rin yung paglabas. Diba? Nasa Bicolandia pero kung pa rin. Ni-scam tayo ng lugar na to eh. Sunog-sunog na tayo. Sobrang init. Namumula. Hindi mo pa pwede isagad yan? Sagad na. Sagad mo. Minsan di kita makon eh. Ma-predict ko ano yung sinasabi mo. Ako nga. Kita ni. Sinipa mo na naman. Ano na naman sinipa mo? Dito sa gilid. Tumama sa hita ko. Hita lang yun. Okay guys. Let's go to the lodge. So ito, papasok na tayo. Let's go to the light. Guys. Gagabihin tayo sa biyahe pero ox lang. Aray, kawawa yung mga sasakyan dito. Di ba ano?
So what's up mga idol, nandito tayo ngayon sa Lope. Ang daming sira ng daan. Nakaka-drain ang lakas tong daan ng Rolando Andaya Road. Nakaka-drain. Tulad ng mga ganyan, no? Ay. Lalo na sa Tagawayan mga idol. Buong Tagawayan na ata ang sira ang mga daan. Alam nyo yung tipong ang lakas-lakas nyo bago pumasok ng Rolando Andaya Road, ang taas-taas ng energy nyo. Tapos pagdating nyo dito sa Sipokot, wala na, drain na lahat ng energy nyo. One eternity later. So what's up mga idol, nandito na tayo sa pinakadulo na Rolando Andaya Road sa wakas. Tapos na tayo sa mahaba-habang lubakan. Andito na, papasok na tayo ng Naga. Pero siguro kakain muna tayo dito. Mamimili muna kami ng kakainan ng asawa ko. Papasok na tayo Panabo mga idol. Naga na tayo Hindi man na tayo dadaan ng city proper ng Naga kasi sigurado ako traffic doon. Napakarami sasakyan pa naman doon. Kaya dito tayo sa Nabo papasok. Ang oras natin ngayon is 5:45 na ng hapon. Mag-alas 6 na. Nandito pa lang tayo sa Nabo. Pero kasi yung alis natin kanina alas 7. Wala, di ko talaga kaya ng 12 hours to. Pero okay lang. Dahan-dahan tayo. Pero gumanda na yung daan dito kaya medyo nakakahataw-hataw na tayo. Hindi katulad kanina, talagang ubos talaga energy mo pag doon ka duman. So what's up mga idol, ito papasok na tayo ng Nabwa. So itong road na to is ito yung typical na dinadaanan natin palagi pa uwi ng Samar. Para kasi makaiwas tayo sa city proper. Kasi kung aabutin tayo ng anong oras na tayo aabutin doon, masyadong marami sasakyan, kaya dito tayo dumadaan. Pero kagandahan naman dito, maganda naman ang daan dito, walang problema. Tulad yan, ang gaganda. Banda dun sa paakyat, pasok ng Nabwa, dun yung medyo delikado kasi masyadong sharp yung mga curving dun. Kaya dun tayo mag-iingat. Pero dito maganda pa maglaro. Oo, di ba? A few moments later. So what's up mga idol, ang problema natin hindi na natin nakikita si Mayon. Dito sa side na to yung si Mayon So yun nga, madilim na, wala na tayo magagawa, hindi na natin makikita. So dediretso na lang tayo. Pero wala naman ako nakikitang parang laba Siyempre kung may laba yan, matik yan, makikita agad yan. Kaya pa Sana makasakay tayo sa basket para mabilis lang yung natin, Makatulog ka. Doon tayo sa aircon. Tapos tatanungin na naman kita, ba't nakatayo ako? Hindi ko talaga akalain na nalipungatan talaga ako. Parang kaiidlip mo lang, no? Ha? Parang kaiidlip mo lang. Oo. Tapos nasa kabila ka. Pero mabilis lang ba nun o matagal din? Bilis lang. 3. Hindi nga umabot 3 hours. So what's up mga idol, nandito na tayo ngayon sa Legazpi Albay mga idol. At nagpapahinga lang muna tayo dito sa Shell gas station. So almost 11 hours na tayo nagbabiyahe.
Dito papunta ng Manila to Samar mga idol. Walang hinto yan. Ang hinto lang natin is gas, inom, tsaka kain ng tanghalian. So yun nga mga idol at i-update ko din kayo sa fuel consumption ni Baby Toothless, si Baby Snipey, na kung magkano ang aabutin natin ngayon. Almost 5 years na kasi si Baby Toothless. So yun nga, titignan natin kung gaano ang i-consume natin gas. And syempre tumaas din yung gas price dito sa Pilipinas, kaya titignan natin kung magkano aabutin natin ngayon papuntang Samar mga idol. Dito tayo sa Legazpi Albay. So ito almost 115 kilometers na lang makakarating na tayo ng Port of Matnog mga idol. Kaya babakbakin na natin to. Nakapagpahinga naman na ako. Pagpahinga na yung asawa ko. Hindi, ano yun? Kumikidlat? Kumikidlat ba? Kidlat may ano nga, may between. Between ba? Sorry. Nagtatanong lang. May kindat lang. Pero wala, hindi na kumikidlat. Ay, konting kembot na lang. Makakauwi na yung asawa ko. Nangasawa? Ganun ko talaga. Happy ka? Siyempre. After 5 months, makakauwi ulit siya. Alam mo na, 5 months lang. akala mo napakatagal no paghihintay para makauwi, no? 5 months lang. Bali, 13 hours na tayo nagbibiyahe. Pero nakakabilib tong asawa ko, nakakasabay sa akin. Nawawala lang naman yung energy ko dun sa matagtagdaan. Tagawa yan, kahit nga ako nawala yung energy ko dun Nakakapanglambot ba? Pag once na nakagaganon kayo mga idol, masubukan nyo yun. Yung adrenaline rush nyo mawawala pag dun kayo dumaan. Lahat ng mayor itutumpa mo. Lahat ng official ng gobyerno doon mababanggit may pangalan Tumpa mo. Nawalan nga ako ng energy sa pag-vlog nung time na nandun na kami sa kalagitnaan ng Tagawan. Kala ko hanggang sa Digaliego, Ragay, hanggang sa makarating kami sa dulo, ganun buti na lang pagpasok ng Digaliego gumanda na yung daan. Sabi ko solid, buong Tagkawayan talaga, sobrang haba. Ganun yung daan. Tsaka hindi ako nagkamali na talagang pinalitan ko yung mags ko. Kasi kung talagang ginamit ko yung mags ko, bugbog talaga mga idol. Sayang yung SP500 ko. Pinakakaingatan ko pa naman yung SP500 ko. Mas mahal pa kaya yan sa akin. Hala. Nagsumbong. Mas mahal niya yung mags niya kaysa sa akin. Di naman. Mahal nga niya yung motor niya kaysa sa akin. No comment. Nagpapagas tayo banda doon kasi pagdating ng Samar sarado na yung mga gas station doon pagka ganitong oras na. Naranasan ko dati yun nung may dala-dala ako na bag sa likod. Tapos inabot ako ng alas 3 ng madaling araw, wala nang gas station na bukas. Napakahirap magpagas. Tas one bar na lang, hindi ko alam kung aabot ako ng San Roque. Buti na lang may nagbobote-bote pa, napagising ko pa. Kaya ayoko nang maulit yung ganun. Lalo na kasama ko pa yung asawa ko. Kaya dito banda sa may Matnog magpapagas tayo bago tayo dumiretso. Pangatlo no? Ha? Pangatlong gas. Oo, pangatlong gas natin yun. Sayang nga kanina dun sa Caltex no? Bakit? May sumunod na mas mura. Kaya nga
konti lang na may difference nung bumiyahe rin tayo, eh, na. Pero at least, pero alam nyo mga idol, kumanto, humina sa gas, naging mas matipid. Ewan ko kung bakit. Pero mas maganda talaga kung maging programmable ECU to para ma-progress ko kung ano talaga yung sapat para sa kanya. A few moments later. So what's up mga idol, nandito na tayo sa Sorsogon. So matnog na lang iniintay natin kasi nandito tayo sa Sorsogon. Sa Sorsogon Coastal Road na to mga idol. So what's up mga idol, nandito na tayo sa Sorsogon Coastal Road. Pakaganda dito, no? Alam mo yung pag once na may ka-date ka dito mo dalhin, pwede na. Ang ganda. Pero nga, natutulog na lang yan. Alay, ano yun? Tapos, Ay dana, 90 plus na naman dito. kaya pa? Ako, 2 bar na lang eh. Putik na yan. Ang taas ang gasolina. Parang dito binawi yung 95 boss, meron? pinagas natin ah. Alay. Full tank boss. Magkano? Ayan, 361. Bali 3.6 liters. Ang peso niya per liter is 98.5. Kamahal ang gas dito. Pero no choice. Aray mo. Ano, okay ka lang? Oo. Thank you. Namunod pa ng barya. Kulay ko, katanga. Katanga. Konting kembot na lang. Pangilan na to? Tatlo. Pangatlong pagasan natin to. 361 pesos. .6 liters. So, nandito na tayo. Saan tayo hinto? Ito ata na. Ito na, kukuha na tayo ng ticket dito. Aray ko. Oh, ay. Registration, first checkpoint. Tanggalin ko muna helmet ko. So, nandito na tayo ngayon sa Matnog mga idol. So, ito yung first checkpoint before kayo makapasok ng Roro dito sa Matnog Port mga idol. Dito nyo i-register yung motorcycle nyo tsaka yung angkas nyo and then yung motor mga idol. So, dyan, nakapila kami and then, syempre, may line up yan mga idol. So, maghihintay lang kayo ng mga ilang ang requirements pala dito mga idol is yung license mo and then yung ORCR. So, yun lang naman mga idol and then makakapasok na kayo sa second checkpoint. Dun sa second checkpoint is dun na kayo kukuha ng ticket nyo. Depende na sa lineup kung makakapasok kayo ng Roro na Pascat o Santa Clara o Montenegro mga idol. So, yun. Pupunta na tayo niyan pagkatapos nito is pupunta na tayo sa second checkpoint para makakuha naman tayo ng ticket ng Roro. Tara, sakay ka na dito.
Nasaan yan? Patingin. So ito yung ticketing booth ay nakuha natin sa ticket. Ito lang ipapakita natin dun mismo sa ticketing booth dun sa may checkpoint 2. So asawa, pahawak ako. Hawakan mo baka malaglag. Oh. Oh. Natawa ko kanina dun sa lalaki. Nakikipag-unahan nga eh. Sige pag-unahan, kala mo naman, makakatawid agad siya. Haba ng pila ng truck oh. Sobrang hirap ng tracking talaga. Talaga namang kailangan mo ng mahabang pasensya pag dito ka kumano. Ano kaya ko kayo? Alo, ang daming motor. Casarino Oblando and 229 Sandro Himarangan. Ang dami. Oo. Doon kaya tayo mag-parking? Ha? Doon. So this time mga idol, napanghihinaan ako ng loob. Kakain dahil naman sa tayo sobrang dun eh. dami ng mga nakamotor dito mga Tara. idol. Ang iniisip ko dito mga idol eh, talagang may stranded kami dito sa Matnog Port. So yun nga, dito nga ay malalaman ko na talagang may stranded kami ng almost 8 hours mga idol na walang tulugan. So yun nga, yung asawa ko ay pinatulog ko. Kakain naman Yung sa tayo may dito eh. mismong ticketing booth na yan. And then ako ay hindi nakakatulog dahil nga sa pagbabantay ko doon sa mga Oo. gamit namin. So, di ko alam na doon pala hihina ang aking resistensya pagdating ng Samar. So, yun nga, sa time na to eh talagang nadidismaya ako dahil sa sobrang tagal at sobrang haba ng pila. 2,000 years later. So, yun mga idol, inabot na tayo ng araw dito sa Port of Matnog sa paghintay sa ticket. So, alas 10 tayo dumating ng Matnog ng gabi. Ngayon, anong oras na? 6:49 AM na mga idol. Sobrang dami ng mga riders na dumagsa dito para lumipat ng kabilang isla. Nataon pa na tayo nung time na yun, dumating tayo. Ay, nasama tuloy tayo sa mga nagpending. Pero okay lang, at least andito na tayo. Sasakay na rin tayo, Santa Clara tayo mga idol. Pero tumaas yung fare nila, pamasahe. Umabot ng 1,200 ticket ng Santa Clara. Pero lahat ng LGU, tsaka yung basta yung mga LGU, ganun pa rin naman, wala naman nagbago. Ang nagbago lang yun sa ticket, tumaas. Nag 1,200 pesos. Puyat ako mga idol. Ilang tulog. Buti na lang yung asawa ko nakatulog kanina. Yan yung pinakamaganda dun. Kahit puyat ako, yung asawa ko nakatulog, ox na yan. Alam kong masayang masaya tong asawa ko na nakauwi na naman siya ng Samar. Pero napaka-hassle ng ganitong sitwasyon. Yung tipong alas 10 ng gabi nakarating ka ng ticketing booth, pero maghihintay ka ng ganitong ilang oras, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, almost 8 hours. 8 hours na nandun ka lang. Tapos ngayon ang sabi nila is 1 daw, 1 PM daw yung sakay ng Santa Clara. Doon pa lang napaka di ba? Napakahirap na. Sa wakas makakalipat ulit ng isla. We are leaving the island of Luzon, mga idol. Makaka-probinsya vibes na naman tayo.
RCB yung ano ah. Sir, Sir, magkano ang bili mo yan sir? Sa sunset. saan sir? Yung RCB mo na po ano, apakan. 6 plus lang dati sir eh, 6.5. 6.5 ngayon, 7. Oh, nasa 7 na eh. Ang mahal nga eh. Oo. Ito yun eh. Sige sir, Tayo sir, ingat po. Coast Guard na sir. Opo, pagkaliwa mo. Sige sir, thank you sir. So, Coast Guard na lang tayo and then hintayin na lang natin magte-take off yung barko. Coast Guard, So ito na yung pinaka last na requirements para makarating ka ng Allenport mga idol. So nakakuha na tayo ng badge ng Coast Guard dyan mga idol. So dediretso na tayo dito sa may waiting area ng Santa Clara, Pascat, and Montenegro Port mga idol. Dito sa may side lang dito sa kaliwa mga idol. So yun, almost 1 PM pa tayo makakasakay ng Roro kasi yun nga, wala pa dyan yung Roro na sasakyan natin. Kumbaga papunta pa lang dito sa Matnog Port galing ng Allenport mga idol. So waiting na lang tayo dito sa gilid-gilid. So yung asawa ko nga pala nandun sa mismong terminal sa loob. So pupunta muna ako doon and then magla-lunch muna tayo. So yun mga idol, update ko na lang kayo kapag once na nandun na tayo sa mismong Roro ng Santa Clara mga idol. So dito mga idol, sasakay na tayo dito sa Santa Clara. So yun nga mga idol, and then sasakay na tayo within 2 hours ay makakarating na tayo sa Allenport mga idol. Isu-shortcut na lang natin at doon na tayo magbibideo papuntang Allenport to San Roque mga idol. So yan, tine-check ni Madam yung papeles natin. So dito mga idol, nawala yung voice record natin. Yun lang yung problema natin dito mga idol. So yun yung mga requirements, yung mga tickets, yung mga basta etc. Yun nga mga idol. So yan, sasakay na tayo. And then i-update ko na lang kayo pagbaba natin ng Allenport para dire-diretso na tayo hanggang sa San Roque, Balnasan mga idol. So yun nga mga idol, update ko na lang kayo. A few moments later. Nawala na yung ano yan eh. Mga Huh? bus. Mga bus. Nabawasan na eh. Yeah. So what's up mga idol, dito na tayo sa Allenport, palabas na tayo. Saan ka na? Hindi na kita makita. Ito na, palabas na ako. Kakaldag. Oo, Makaldag. Ha? Bali 1-2 po. Opo, may kasama po kasi ako eh. marami na bus papunta dun sa malalayong lugar kasi sa dito sa Tama. Kala ko kung sinisigawan ni Kuya eh. Where na yun? Dito nami. Ikaw, where na you? Naabutan ka na ng mga tao naglabasan. Kaya nga. Where na you? Kita mo ako? Asan ka ba? Ikaw ang nasan? Nandito ako. I'm here. Hi. You're here. Masaya ka. Nakauwi ka na sa iyong pamilya. Nakasama mo ang iyong mahal. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Nandito naman yung mahal ko. Nasaan dito ba? Shoutout? Hindi tayo Ah. Ay, thank you Lord. Nakakawit din kami sa wakas. Shoutout sa mga taga Samar. Solid.
Literal na 1 day talaga yung biyahe. Humigit pa. Kulang. Higit sa kumulang. Finally. Finally, nandito na si Joy sa line. First time ko mag-uwi ng utong na nakaganito. Nakaaling tapat. Gusto ko ang higit. Dati pag nauwi tayo, madaling araw dito, no? Busog ka konti. Dadaan tayo rito. Yan. Gabi na ako dito lagi. Kaya nga. Hindi ako nadaan ng ganitong oras dito. Fiesta rito. Hindi na ako natatakot kay Snipe na yung alam mo yung papainitin ko muna ng ilang minuto, mga 30 minutes bago ko paanda rin. Hindi na ako natatakot ng ganun dahil sa ginawa ni ni Master Rolly na nilagay niya ng high flow na oil pump tong sniper ko. Kaya di na ako nangangamba na bumiyahe ng alam mo yung diretsuhan. Protected ng langis yung buong motor ko. Buong makina pala motor. Ano yung pati handle grip may langis. Parang sumikip. Yan. Sumikip ako? Oo. Sumikip ako? Oo, sumikip yung hita mo. So what's up mga idol, andito na tayo ngayon sa Katarman. Pag bumabalikan ng Maynila, ano yung nangyayari sa'yo? Sawa? Ha? Pag umuwi ka ng Maynila, ano ang nangyayari sa'yo? Ano nararamdaman mo? Ha? Di mo na ba? Daman ko? Oh, di Hindi mo. ko maalala eh. Ay no. Miss you, BB. Ano daw? Miss you, BB. Ay no. Hindi niya na ako Hindi nag-gets. kita mag-gets kay bakit ako mag-miss you baby eh? Kasama naman kita. Kaya nga pag wala nga, pag nga umuwi ka nga, pag umuwi ka nga ni, tapos ikaw lang mag-isa, ano na nararamdaman mo? Ayun no, basahin mo. Miss you baby. Oo. Bakit? Hello ah. So ito yung university dito sa Northern Samar. Iisa lang to, di ba? Sama? University UEEP. UEP? UEP. Oo. Sorry. Tatlong letter lang. UEP. Dami estudyante. Ito yung pinakamalaking university dito sa Northern Samar eh. Tsaka iisa lang siya. Wala siyang ibang kahalubilong university. Kung may PUP dito, malupit. May kalaban sana UEP nyo. So what's up mga idol, andito na tayo sa may papasok ng San Roque Diversion Road. So pansin ko dito sa lugar na to, parang napabayaan ng sibilisasyon na. Nagkaroon na ng mga damo sa gilid. So tapos may nakita kaming daan doon na naabandon na ng DPWH. Napakadelikado rin noon. Huwag mo i-bash yun. Siyempre kailangan natin i-bash yun para makita din ng iba. Ano yung flood control? Oo. Bayaan mo na si Mio. Okay. No comment. No comment. Kay bahala na si Mio. So ito na mga idol, malapit-lapit na. Tatapos na tong malapot-lapot kong nararamdaman. Makakatulog na ako't makakaligo. Isang araw at isang gabi na akong di nagkukan. Uy, gabi, huwag ka na muna maligo. Okay nga ka. Ito na, diversion road na tayo mga idol. Na raw siya.
Konting kembot na lang, matatapos na rin tong mahabang-habang biyahe natin at araw. Umabot tayo ng isang araw mahigit sa biyahe natin. Wala, hindi ko talaga kakayanin pagka ganito yung lalo. Doon lang naman tumagal sa Matno. Kaya nga sa Matno. Dito tayo doon. Marami kasi motor ang ano. Pero kung sakali man na alam natin sana na ganun na mangyayari, nag-check-in na lang muna sana tayo para nakatulog tayo ng maganda na. Nakapunta ako. Oo. Ba't natatawa ka? Wala. Hindi, kahit naman nasaw, mag-check-in pa tayo kasi nga gano'n na kayo kuhaan nila dyan. Hindi, at least alam na sana natin na abutin tayo ng umaga. At least nakapag-check-in tayo, nakatulog tayo ng ilang oras pa. 'Di ba? Nakita mo ba yung nakabigbay kanina? Saan? Yung Philippine Uber. Oo. Ayong kagabi, Oo. nag-check-in na nga sila eh. Siguro alam na nila yung nangyayari. Oo. Philippine Looper rin, maraming chatting yun. Hindi pwedeng walang ka-group chat yun. Mga Philippine Looper din yung mga ka-chat nun. Group chat na yun. Nationwide na yun sa Pilipinas. Pag once na, nationwide na over the Philippines na yun. Once na nag-accept ka ng challenge ng Philippine Loop, matik yun, pati yung mga group chat, sasali ka dun. Natatay ako. Ay, pabastos. Ano ako? Umaano na naman yung Facebook. Diretso na ba tayo kila nanay? Medyo nagmamadali tayo, nag-CCR daw yung asawa ko eh. Abay, ikaw ba naman? Ikaw ba, hindi ka pa nagpabawas? Oo nga, hindi pa ako nagbabawas eh, one day na. Ako kahapon nagbawas na. Ako kagabi nagbawas na. Pero sa totoo lang, ang laki ng bagay na nagpalit tayo ng pipe kasi napapansin ko kay Snipe na maluwag siyang tumakbo. Kahit hindi siya nakarimap talagang nakikita ko sa kanya yung gigil ng takbo. Hindi siya nahihirapan. Kasi nung time, di ba pansin mo yun, yung pagkapaangat tapos naka-stock pipe tayo, di ba parang alam mo yung parang lunod na, parang hirap na hirap siyang umahon, di ba? Nung naganito tayo, hindi na, di ba? So ito na, welcome to Barangay Balud. Barangay ng patronizer, sabi nga ni Andip. Sino to? Sila Andip na ba to? Ay hindi, wala ko sila Andip. Diretso na tayo. Paano kasi? Hindi nila nakita. Hihihi! Andito Ayan na kami. Ka na rito. Hihihi! Hanggang sa bahay. So nauna sa lahat shoutout sa inyo mga idol. Nandito na tayo, malapit-lapit na tayo sa bahay ng aking asawa. So salamat sa mga nanonood. Salamat sa lahat-lahat. First time nila makikita to. Na ganito. Tingnan nyo naman, napakaangas oh. Oo nga, first time nyo makikita na napakaliwalas dito, green na green oh. Yan yung gustong gusto ko talaga na binabalik-balikan dito sa Samar mga idol. Kahit taga Nueva Ecija ako pero hindi ko nararamdaman yung ganito kasi may masyado ng advance ang Nueva Ecija sa kwan eh. Hindi katulad nito na feel ko pa rin yung vibes ng kalikasan. So yun, si Joy daw nandito na to. Handa mo dito. Ito na yung bahay nila. So ayun, salamat sa lahat-lahat. Peace out. Sheesh. Ayun ang tindahan niya. Namakyo ka ba? Para. Ala! Para ah. Yan na pala. Wala pa. Saan? Dito na lang. Maluwag naman dito. Lagay ko lang sa gilid.
So peace out mga idol. Kasi Ami. Ami. Matanglay, kagabi pa kami doon. Lagkit na ako. God, alas 7 ng umaga. Oh, sobrang hirap. May taga Balnasan kami nakasabay eh. Ewan ko nasan na yun. Ha? Papakan na lang ako. Thank you. Ito pa. Ano ka na? Oo. Bakit? Nasaan na? Binenta? Tara. Ganda ng tindahan nyo. Tsaka natutulog dito? Ha? Dito sa tatay? Parang ang kan ngayon dito. Parang ang damo. No. Parang dito. Hindi ba damo yan? Cabins ba? Tay. Isang araw tsaka isang gabi. Cartoon.